Eksakto ka 7:07 na po. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sumer. Super Radio! Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Super Radio! Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa mga nationwide, worldwide, netwide. Para sa Martes ng umagang ito, ika-11 araw ng Agosto, taon 2020, August 11, 2020. Mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na itala sa pinakamataas o tinatawag na record high kahapon matapos makapagtala ng 6,958 mga bagong kaso. Gobyerno wala ng pondo para magbigay ng ayuda sa gitna ng pandemya. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pilipinas nakikipag-usap na sa 4 na bansa kaugnay ng pagbili sa malilikhang bakuna laban sa COVID-19. Pagsusot ng face mask at face shield sa loob po ng bahay, inirekomenda ni DILG Secretary Eduardo Año upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19 ng mga pamilya. Pangulong Rodrigo Duterte binalaan ang mga opisyal ng PhilHealth na sangkot sa katiwalian. Singil sa kuryente. Bababa ngayong buwang ito ayon sa Meralco. Mga kumpanya ng langis nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. At mga pulis, inakusang sa pilitang kinuha ang mga labi ng napaulat at napatay na tagapayan ng National Democratic Front na si Randall Etianes. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Oras po natin mga kapuso ay alas 9:09, sakto. Tuluyan na pong lumabas ng bansa ang bagyong Ferdy na may international na pangalan na Mekala. Samantala, magdudulot ng mga pagulan ang hanging habagat sa Luzon ngayong araw na ito. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang paminsan-minsan pagulan sa rehiyon ng Ilocos, sa Batanes, sa Babuyan Group of Islands, sa Zambales, pati na po sa Bataan. Posible naman makaranas ng maulap na papawarin na may kalat-kalat na makapagulan pagkulog pagkidlat sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Gitnang Luzon at Calabarzon. Inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pagulan dulot ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabala rin ang Pag-asa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga naturang mga lugar. Ito ang Super Balita sa Panahon. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio! Bantay COVID-19 Super Radio DZBB Special Coverage. Umuusat po ang oras, alas 7:00 po mga kapuso. 6 na barangay sa bayan ng Masantol sa Pampanga, Mayapa-Abac sa Pampanga, binaha po dulot ng ulan na dala ng bagyong Ferdy. Kabilang sa mga barangay na pinerwisyo ng baha ay mga barangay Malauli, ang Balibago, ang Bagang Sagrada at Nigi at Sapangkawayan. Dahil sa baha, napilitan ng mga residente na maglagay ng tulay na kahoy para makalabas ng bahay. Samantala, gumuho naman ang lupa sa isang bahagi ng Bontoc Mountain Province dahil pa rin sa patuloy na pagulan. Sa bayan naman ng Corimao sa lalawigan ng Ilocos Norte, lumaki ang alon. Kaya napilitan ng mga mangingisda na itabi muna ang kanilang mga bangka. Pati ang bubong ng kanilang mga bahay nilagyan ng lubid para hindi tangayin ng malakas na hangin. Bantay COVID-19 Super Radio DZBB Special Coverage. Muli na namang nakapagtala ng record high sa bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa loob po ng isang araw. Pa-6,000 na lang po tayo ngayon. Kahapon ay nakapagtala ng ang Department of Health ng 6,958 bagong kaso ng COVID-19. Dahil dito umakyat na sa 136,638 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Umabot naman sa 633 ang nadagdag sa bilang ng mga gumaling na umaabot na ngayon sa kabuang bilang na 68,159. 2,274 naman ang kabuang bilang ng mga namatay sa virus makaraang madagdagan ng 24 kahapon.
Samantala mga kapuso, yung bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa lungsod po ng Quezon, umabot na po Quezon sa... City? Yes, Quezon oo. City. Yan ba ang number 1 sa bilang ng mga COVID sa Metro Manila, oo, Quezon City? Sa Metro Manila, sa NCR. Kulang-kulang 8,000 na eh. Mga kapuso, alamin Wow. natin ang balitang yan mula kay Alan Gatos. Alan, pasok! Si Alan Gatos para sa balitang yan. Alan, pasok! Pumalo na sa 7,716 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa Quezon City. Ayon sa talaan ng Quezon City, nasa 2,181 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Nadagdagan naman ng 273 ang bilang ng mga nakarecover mula sa sakit, kaya aabot na sa 5,550. 5 naman ang nadagdag sa mga nasawi sa Quezon City, kaya nasa 322 na ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa lungsod. Ang yung kapusoan ng Gatos ng GMA Super Radio DCWB, walang iwanan. Mga kapuso, di ba unti-unti nang nababawasan yung mga doktor at nurse. Kasi Oo, kailangan naman, din sila i-quarantine pagkatapos Naman. silang humarap sa mga pasyente na may COVID. Baka naman mangyari yan sa mga pulis. Mga kapuso, yung mga Nangyayari pulis na naka-home quarantine kahit positibo sa COVID-19, inuobliga na magtungo sa mga quarantine facility ng Philippine National Police. Mark Bacalala, pasok! Inatasan na ni PNP Deputy Chief for Administration at Joint Task Force Administrative Support to COVID-19 Operations, Police Lieutenant General Camilo Casculan, itong mga police na merong simptomas ng COVID-19, yung mga asymptomatic, na tumungo sa mga quarantine facilities ng PNP. Kahit sila ay mild lamang yung mga kaso. Napag-alaman kasi ni Casculan na naka-home quarantine lamang ang ilang mga police na asymptomatic sa COVID-19. May sapat naman daw na amenities ang mga ito sa kanilang bahay, pero nagpalabas na siya ng direktiba na i-recall ang mga ito para ma-assess kung kinakailangang ilipat sa mga quarantine facilities ng PNP. Pagtitiyak ni Casculan, may sapat na quarantine facilities para sa mga pulis at iba pang tauhan ng PNP na naging infected ng COVID-19. Dagdag pa ng general, kung ang ordinaryong mamamayan na infected ay sinusundo sa kanilang bahay ng health authorities, mas dapat na ang pulis ang magkusa na magtungo sa quarantine facilities para sa tamang treatment. Layunin din ng atas na maiwasang mahawa ang kasama sa bahay at pamilya ng mga pulis. Ang yung kapuso, Mark Makalala ng GMA Mark? Super Radio. Yes, Mike. Hindi kaya maapektuhan yung bilang ng mga pulis na nag-duty sa dami ng mga pulis na tinatamaan ng COVID-19, Mark? Sa mahigit 2,000 kasong, Mike, natanong na natin yan nung nagkaroon ng pulong balitaan. Pulis, marami-rami yan Di ba bawas puwersa yan sa mga pulis natin, Mark? Mike, natanong ko na yan mismo kay PNP Chief Police General Archie Gamboa. Sabi niya, regular naman yung palitan ng mga tao. Sa ngayon, kahit maraming ginagawa yung PNP, dahil maliban sa pagbabantay ng checkpoint, may quarantine facilities din na tinututukan, bumababa pa sa mga barangay. Busy mga pulis ngayon. Tama, Mike. Regular naman daw yung palitan nila ng mga tao. Meron silang stopwatch na pwersa. At maliban dyan, yung mahigit 1,000 mga pulis na nakarecover na, may ilan sa kanila na fit to work na. Kaya kapag halimbawa na-infect sila, gumaling na, magpapahinga lang saglit at kukuha ng health certificate, pagkatapos nun, balik na ulit sa trabaho. Hindi naman daw apektado, Mike, at walang time out sa PNP. Time out Walang time out, Mike, wala. Naman. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng GMA Super Radio DCWB, walang iwanan. Pantay COVID-19 Super Radio DZWB Special Coverage. Super Radio. Streets full of people, all alone. Roads full of houses, never home. Super Radio. Church full of singing. Malansangan dito sa Metro Manila. Naka-MECQ. Walang masyadong sasakyan. Walang mga tao. Parang everyone's gone to the moon. Nasa buwan po sila lang. Ano ka mo? Nasa buwan silang. Eyes full of sorrow, never wet. Iminumungkahi ng mga eksperto ng Universidad ng Pilipinas Octa Research na palawigin pa o i-extend ang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Ayon kay Professor Ranjit Sai ng UP Octa Research Team, bagamat nababawasan na ang tinatawag na R0 o bilis ng pagkalat ng COVID-19, nananatili pa rin ang virus sa Metro Manila.
At sa ngayon ay hindi pa nila nakikita kung naging epektibo nga ba yung pagbabalik sa Kalakang, Maynila sa Modified Enhanced Community Quarantine. The virus is spreading. It's still there. It's still above 1. Although it has slowed down. There's still a community transmission in Metro Manila. Dinig po yan ni Professor Ranjit Rai ng UP Octa Research. Super Radio. Handa na umano ang Kalakang, Maynila na bumalik. Ito po sagot kay Professor Ranjit Rai, bumalik sa General Community Quarantine GCQ pagkatapos po ng ika-18 ng Agosto. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, mula sa 6,000 kaso ng COVID-19 noong mga nakaraang araw, bumaba na itatala na ito sa mahigit sa 3,000 na lamang. Pero kahapon, Secretary, kulang-kulang 7,000 po. Kung magpapatuloy anya ang pagbaba ng kaso ng sakit, pwede nang bumalik ang Metro Manila at karating lugar sa GCQ. Ang tingin ko, pagka yung trend na ito ay nagpatuloy, pwede na tayong mag-GCQ, mag-providing GCQ. Okay. Provided, ma-implement natin, ma-implement ng mga LGUs, yung mga protocol strictly. Kasi ang tingin ko, kung hindi ma-implement ng mga LGUs yung protocols ng health, abay, babalik na naman tayo sa dati. Puputok na naman ito. Ngunit ang pahayag ni Lorenzana ay tila napakaaga dahil kahapon nga nakapagdala nga ng panibagong record high sa dami ho ng mga bagong kaso na sa loob po na isang araw at naitala ito sa mahigit 6,000, Secretary. Upang bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, nanawagan si Lorenzana sa publiko na makipagtulungan sa gobyerno at sumunod sa mga ipinatutupad na mga minimum health protocols. Hindi na natin kayang mag-lockdown gano'n dahil hirap na yung ekonomiya natin. Kaya nga, ang napakiusap namin sa lahat ng tao ay peace naman. Magtulungan tayo. Tinig po ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Bantay COVID-19 Super Radio DZBB Special Coverage. Magkaiba na naman, no? Kung hindi man magkasalungat na naman. Oo, yung rinirekomenda ng mga eksperto ng UP, dun sa sinasabi ng mga tao sa gobyerno. Oo, sabi ng mga opisyal natin, si Secretary, kahit si mismong presidente, wala na raw pera pag pinalawig pa itong modified Hindi na kayang ibigay na ayuda. Ayan, mga kapuso. Sabi naman ng mga eksperto sa UP, kulang yung 2 linggo. Dagdagan pa ng kahit papano 2 linggo pa. Hindi na raw kakayanin ng ekonomiya. Nako, abangan po natin. Dahil hanggang Agosto 18 pa naman August may 18. panahon pa para talagang magdesisyon kung ano ang mangyayari sa Metro Manila at mga karating na probinsya na ngayon ay naka-MECQ.